Ang katapatan sa boxing ay dapat na hindi masisira. Ito ay nabuo sa dugo, pawis, at pinagsasaluhang pinsala. Sa mga unang araw kapag walang tao sa GYM. Sa mga gabing, dalawa na lamang ang naniniwalang maaari pa ring manalo ang laban. Sa mga karerang, pinagdugtong-dugtong, talo, tagumpay, at tagumpay. Kaya naman ang katapatan ang pinakamasakit kapag nagsasabi ito ng katotohanan. Kapag Freddie Roach nagsalita at sinabing may isang lalaking nakatayo sa itaas Manny Pacquiao, hindi ito parang pagtataksil. Parang isang katapusan. Hindi ang katapusan ng isang relasyon. Ang katapusan ng isang ilusyon. Sa loob ng maraming taon, sina Pacquiao at Roach ay hindi mapaghihiwalay sa imahinasyon ng publiko, mandirigma at tagapagsanay, estudyante at guro, dalawang lalaki na. Ang pagsikat ay naging kaugnay na modernong ginintuang panahon ng boxing. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang propesyonal, ito ay simboliko. Si Roach ang isi, si Pacquiao ang bagyo. Magkasama, bumuo sila ng isang bagay na hindi mahahawakan. Kaya naman, napakatindi ng naging epekto ng mga salita ni Roach. Dahil kapag ang taong nakakakilala sa iyo ay nagsabing mas magaling ang iba, ang debate ay hindi na tungkol sa pagraranggo ng mga mandirigma. Ito ay nagiging tungkol sa katotohanan laban sa debosyon hindi basta-basta. Ginawa ni Roach ang pahayag. Hindi siya nagmukhang mapay. Hindi siya nagmukhang minamaliit. Nagmukha siyang nagmumuni-muni, parang isang taong nagbabalik tanaw sa mga ebidensya sa buong buhay niya at pinipili ang katapatan kaysa sa ginhawa. Ang pagpiling iyon, ang trahedya, dahil ang katapatan sa boxing ay kadalasang nangangailangan ng katahimikan, hindi katumpakan. Ginagantimpalaan nito ang pagiging mapagtanggol. Inaasahan nito na ang mga alamat ay ipagtatanggol sa lahat ng paraan, lalo na ng mga nakinabang ng husto sa kanilang kadakilaan. Iba ang pinili ni Roach. At ang pagpiling iyon ay naglantad ng isang bagay na hindi komportable, na kahit ang pinakamalalim na katapatan ay kalaunan ay umaabot sa punto kung saan ang paghahambing ay hindi maiiwasan. Ang karera ni Pacquiao ay itinayo sa pagsuway sa mga paghahambing. Hindi siya dapat na mas malaki kaysa sa mga dibisyon. Hindi siya dapat na magtagal sa mga panahon. Hindi siya dapat na umunlad mula sa kaguluhan patungo sa kasanayan. Hinamon ng bawat kabanata ng kanyang karera ang mga palagay ng boxing. Tumulong si Roach sa paghubog ng mga kabanatang iyon. Kaya naman ang kanyang hatol ay may bigat na hindi kayang gawin ng sinumang panlabas na analis. Hindi ito isang kritiko na nagsasalita. Isa itong saksi. Isang taong nakakita kay Pacquiao sa kanyang pinakamahusay at sa kanyang mga limitasyon. Isang taong alam na alam kung ano ang kaya ni Pacquiao at kung ano ang hindi niya kaya. Isang taong walang insentibo para maliitin siya at walang dahilan para protektahan ang kanyang pamana. Iyan ang dahilan kung bakit ang pahayag ay naging trahedya sa halip na mapanghamon, dahil ipinahihiwatig nito na kahit ang kadakilaan ay may mga hangganan, at ang pagkilala sa mga hangganang iyon ay hindi nagbubura ng pagmamahal. Hindi sinabi ni Roach na hindi magaling si Pacquiao. Sinabi niya na may iba pang mas dakila. At sa boxing, ang pagkakaibang iyon ay mas malalim kaysa sa kritisismo. Pinipilit nito ang mga tagahanga na harapin ang isang katotohanang kanilang nilalabanan, na ang paghanga ay hindi nagwawalang bisa sa hierarkiya, na ang katapatan ay hindi muling isinusulat ang ebidensya, na kahit ang mga pinaka-iconic na karera ay umiiral sa loob ng mas malawak na larangan ng kasanayan, kakayahang umangkop at pagkakumpleto. Sinanay ni Roach ang mga kampiyon sa iba ampersand #30 T ibang panahon. Nakakita na siya ng iba ampersand #30 T ibang uri. Ang katalinuhan. Naunawaan niya na ang kadakilaan ay hindi laging maingay. Minsan ito ay mas tahimik, mas mahusay, hindi gaanong umaasa sa kaguluhan. Ang kanyang pahayag ay hindi emosyonal. Ito ay paghahambing. At ang paghahambing ay kung saan sinusubok ang katapatan. Narinig ng mga tagahanga ni Pacquiao ang mga salita bilang isang suga. Paano masasabi ng taong bumuo kay Pacquiao na mas mahusay ang ibang tao? Paano natatapos ang mga dekada ng pinagsasaluhang tagumpay sa isang pangungusap na parang pagbabawas? Ngunit hindi pagbabawas ang ginagawa ni Roach. Nililinaw niya. Nililinaw na ang kadakilaan ni Pacquiao ay tiyak, eksplosibo, transformasyonal, makasaysayan sa sarili nitong paraan, ngunit hindi pangkalahatan. Hindi absoluto sa lahat ng dimensyon ng boxing. Masakit ang paglilinaw na iyon dahil hinahamon nito ang ideya na ang katapatan ay nangangailangan ang paggawa ng mito. Tumanggi si Roach na gumawa ng mito. Pinili niya ang memorya. Ala-ala. Ang mga laban kung saan natalo si Pacquiao.
Alaala ng mga laban kung saan siya umangko. Alaala ng mga laban kung saan lumitaw ang mga limitasyon. Mas matagal nang nabuhay si Roach kasama ang mga alaalang iyon kaysa sa iba. Alam niya kung saan walang kapantay si Pacquiao, at kung saan may ibang gumana ng may ibang uri ng kahusayan. Hindi nito binabawasan si Pacquiao. Ginagawa siyang tao nito. At hindi comfortable ang boxing sa paggawang tao ng mga alamat nito. Ang trahedya ng katapatan ay hindi ang pagiging tapat ni Roach, kundi ang katapatan ay parang pagtataksil sa isang sport na adik sa mga absoluto. Gusto ng mga tagahanga na ang katapatan ay mga hulugan ng depensa ng walang anumang detalye. Ipinakita ni Roach na ang tunay na katapatan ay maaring magsama ng katotohanan, kahit na ang katotohanan ang nagpapakomplikado sa kwento. Ang pamana ni Pacquiao ay hindi gumuguho dahil pinangalanan ni Roach ang ibang tao bilang mas mahusay. Ito ay nagiging mas makatotohanan. Ngunit ang realidad ay mas mahirap ipagdiwang kaysa sa mito. Kaya naman ang sandaling ito ay parang isang katapusan. Hindi dahil binubura nito ang kanilang pinagsamang binuo, kundi dahil minamarkahan nito ang punto kung saan ang pinagsasaluhang kasaysayan ay hindi na kayang protektahan ang isang pinasimpleng salaysay. Ang mga salita ni Roach ay hindi nagtapos sa kadakilaan ni Pacquiao. Tinapos nila ang ilusyon na ang kadakilaan ay dapat na natatangi upang igalang. At sa boxing kung saan ang mga alamat ay madalas na sinusuportahan ng katahimikan, ang ganitong uri ng katapatan ay parang kalunos-lunos, hindi dahil ito ay malupit, kundi dahil ito ay bihira. Ang katapatan ay hindi nabasag, ito ay nagmature. At ang kapanahunan sa isang sport na itinayo sa pagmamalabis ay kadalasang parang pagkatalo. Sino talaga ang pinag-usapan ni Freddie Roach? At bakit? Iba ang paghuhusga ng mga tagasanay sa kadakilaan ng sabihin ni Freddie Roach na may isang taong mas magaling kaysa kay Manny Pacquiao. Parang simple lang ang pahayag. Pero, walang anuman tungkol dito. Dahil hindi sinusukat ng mga tagapagsanay ang kadakilaan tulad ang ginagawa ng mga tagahanga. Hindi lang sinturon o knockout ang kanilang binibilang. Hindi. Sila nawawala sa emosyon, nasyonalidad, o highlight reels. Sinusukat ng mga tagapagsanay ang isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas hindi komportable, kung ano ang talagang gumagana sa bawat pagkakataon, laban sa bawat uri ng problema, ginugol ni Roach ang buong buhay niya sa paglutas ng mga problema sa loob ng boxing ring. Hindi sa pagdedebate sa mga ito, hindi sa paghanga sa mga ito, nilulutas ang mga ito sa ilalim ng pressure na may kaakibat na mga kahihinatnan. Binabago ng pananaw na iyon kung paano mo niraranggo ang mga boksingero. Para sa mga tagahanga, si Pacquiao ay kumakatawan sa mahika, bilis na tila hindi natural, mga anggulo na lumalabag sa mga patakaran. Isang angat sa pamamagitan ng mga dibisyon na parang pagsuway sa pisika. Ang kanyang kadakilaan ay parang emosyonal dahil ito ay emosyonal. Pinaramdam niya sa mga tao ang isang bagay na pambihira. Naramdaman din yon ni Roach. Ngunit nakita rin ni Roach ang kabilang panig ang mga limitasyon. Hindi bilang mga kapintasan, bilang mga hangganan. Dito, naiiba ang luhika ng tagapagsanay sa luhika ng tagahanga. Hindi nagtatanong ang mga tagapagsanay sino ang pinaka-excited. Nagtatanong sila sino ang may mga sagot sa bawat sitwasyon. May mga sagot si Pacquiao para sa karamihan ng mga sitwasyon. Ang tinutukoy ni Roach ay ang lalaking may mga sagot para sa lahat ng mga ito. Kaya naman ang kanyang hatol ay hindi pagtataksil, ito ay technical. Sa loob ng GYM, ang kadakilaan ay hindi tungkol sa kung gaano ka kahanga-hanga kapag maayos ang lahat. Ito ay tungkol sa kung gaano kaunti ang mawawala sa iyo kapag nagkamali ang mga bagay. Ito ay tungkol sa kakayahang umangkop sa ilalim ng pagkapagod, kalmado sa ilalim ng kaguluhan, katumpakan kapag nabigo ang likas na ugali. Sinanay ni Roach ang mga mandirigma, technician, hybrid, at savant. Nakakita na siya ng mga estilo na kumikinang ng husto sa mga partikular na kondisyon, at mga estilo na nananatili sa lahat ng dako. Ang estilo ni Pacquiao ay sumasabog at transformasyonal, ngunit nakasalalay ito sa momentum, sa ritmo, sa pasulong na galaw. Nang magambala ang mga elementong iyon, kinailangan ni Pacquiao na magsikap ng mas mabuti upang muling igiit ang kanyang sarili. Hindi iyon nagpapababa sa kanya. Ginagawa siyang mas mahina. Taong paghahambing ni Roach ay nakaugat sa realidad na ito. Ang lalaking tinawag niyang mas mahusay ay hindi naman kinakailangang mas mabilis, mas malakas, o mas kapana-panabi. Siya ay mas kumpleto, mas consistent, hindi gaanong umaasa sa perpektong mga kondisyon. Pinahahalagahan ito ng mga tagapagsanay higit sa lahat. Dahil sa mga totoong laban,
Bihirang perpekto ang mga kondisyon. Naalala ni Roach ang mga sandali kung kailan hindi mapigilan si Pacquiao, at ang mga sandali kung kailan ang laban ay nangangailangan ng mga pagsasaayos na hindi natural na dumarating. Naalala rin niya ang isa pang boksingero na nangangailangan ng mas kaunting mga pagsasaayos dahil ang kanyang basilin ay optimize na para sa kaguluhan. Mahalaga ang pagkakaibang iyon sa isang tagapagsanay. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng katalinuhan at hindi maiiwasan. Madalas na hindi naunawaan ang mga tagahanga ang pagkakaibang ito dahil ang hindi maiiwasan ay tahimik. Hindi ito laging lumilikha ng mga paputo. Lumilikha ito ng kontrol. Lumilikha ito ng mga resulta na tila paunang natukoy lamang sa pagbabalik tanaw. Ang katapatan ni Roach ay sumasalamin sa mga dekada. Ang panonood sa mga boksingero na nagtatagumpay at nabibigo batay sa maliliit na margin. Alam niya na ang pinakadakilang boksingero ay hindi ang madalas na nananaig, kundi ang taong pinakakaunti ang iniiwan sa pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pahayag ay parang isang pagkasira. Dahil hinahamon nito ang emosyonal na hierarchy na binuo ng mga tagahanga sa paligid ni Pacquiao. Ipinahihiwatig nito na ang katapatan ay hindi nangangailangan ng pagpapanggap na si Pacquiao ay hindi matatalo sa bawat dimensyon. Ipinahihiwatig nito na ang respeto ay maaring umiral kasabay ng ranggo. Hindi ibinababa ni Roach si Pacquiao. Ina-upgrade niya ang usapan. Ipinapaalala niya sa mga tao na ang kadakilaan ay maraming dimensyon, at na si Pacquiao ay nangibabaw sa ilang dimensyon ng higit kaysa sa sinuman, ngunit hindi lahat ng mga ito. Ang isa pang boksingero ay gumana sa isang antas ng kontrol na agad na kinikilala ng mga tagapagsanay, kahit na walang katapusang pagkatalo ng mga tagahanga tungkol dito. Ipinapakita rin ng pananaw ni Roach kung bakit ang mga tagapagsanay ang kadalasang huling nakikipagdebate. Hindi nila ito nasisiyahan. Nasagot na nila ng pribado ang tanong sa pamamagitan ng mga taon ng pagmamasid. Nang sa wakas ay nagsalita si Roach, hindi ito para pukawin. Ito ay para tapusin. Kaya naman parang pinal na ang kanyang mga salita. Wala siyang mapapala sa kontrobersya. Walang pamana na mabubo. Walang fan base na mapapayapa. Ang kanyang katapatan ay napatunayan na sa pamamagitan ng mga dekada ng pagtatrabaho, hindi sa mga soundbite. Kaya kapag binanggit niya ang ibang tao bilang mas mahusay, hindi ito isang pagbaligtad. Ito ay isang pagbubuod. Isang pagbubuod na binuo sa hindi mabilang na mga round ng sparring, mga sesyon ng estratehiya, mga pagkabigo, mga pagbangon, at mga tahimik na realisasyon na hindi kailanman nakakarating sa publiko. Ito ang hindi komportableng katotohanan na nilalabanan ng mga tagahanga. Nakikita ng mga tagapagsanay ang mga mandirigma bilang mga sistema, hindi mga simbolo. At ang mga sistema ay maaring ihambing ng walang emosyon. Ang sistema ni Pacquiao ay pambihira. Sinasabi ni Roach na ang ibang sistema ay mas kumpleto. Hindi nito binubura ang kadakilaan ni Pacquiao. Inilalagay ito ng kumpa. At ang katumpakan sa boxing ay madalas na napagkakamalang kawalan ng katapatan dahil tumatangging ito na mambola. Ang trahedya na katapusan ng katapatan ay nagsisimula dito, hindi sa pagtataksil, kundi sa kalinawan. Sa sandaling hindi na kailangan ng pag-ibig ng pagmamalabis upang mabuhay. Hindi tumigil si Roach sa pagiging tapat kay Pacquiao. Tumigil siya sa pagprotekta sa isang alama. At sa paggawa nito, ipinakita niya kung ano ang hitsura ng tunay na respeto. Kapag ang isang karera ay sa wakas ay tinitingnan ng hindi kinakailangang ipagtanggol. Ito, bakit ang pinili ni Man Roach ay kumakatawan sa ibang uri ng kadakilaan, at bakit ang kontrol ay nadaig ang kaguluhan mas tumatagos ang pahayag ni Freddie Roach kapag naunawaan mo kung anong uri ng kadakilaan ang pinakapinahalagahan niya. Hindi ang kadakilaan ang sumasabog. Hindi ang kadakilaan na bigla na lang lumulupi, kundi ang kadakilaan na mga labi. Si Roach ay palaging naakit sa mga mandirigmang kayang gumana. Kahit ano pa ang hinihingi ng laban. Mga mandirigmang hindi nangangailangan ng momentum para makaramdam ng ligtas. Mga mandirigmang maaring matalo sa isang round, mawalan ng ritmo, mawalan ng kalamangan, at nananatiling matatag sa estruktura. Iyan ang uri ng mandirigmang tinutukoy niya. Hindi may kakaila ang kadakilaan ni Pacquiao, ngunit ito ay may kondisyon sa mga paraan na agad na napapansin ng mga tagapagsanay. Nasa pinakamatinding antas siya kapag buo ang kanyang ritmo, kapag dumadaloy ang kanyang mga anggulo, kapag nananatili ang pressure at ang mga kalaban ay gumanti sa halip na ipataw. Kapag umiiral ang mga kondisyong iyon, mukhang supernatural si Pacquiao. Ngunit naalala rin ni Roach ang iba pang mga sandali, ang mga sandali kung saan bumagal ang laban. Kung
Saan ginulo ng mga kalaban ang tiempo? Kung saan kinailangang maabot ni Pacquiao ang mas malalim na kalooban kaysa sa estruktura. Karaniwang nakakahanap ng mga sagot si Pacquiao, ngunit kinailangan niyang paghahanap para sa kanila. Ang mandirigmang tinutukoy ni Roach ay hindi madalas maghana. Iyan ang pagkakaiba. Pinahahalagahan ng mga tagapagsanay ang mga mandirigmang hindi kailangang gumawa ng mga dramatikong pagsasaayos dahil ang kanilang basilin ay isinasaalang-alang na ang mga pagkagambala. Mga mandirigma na ang default na mode ay kinabibilangan ng depensa, pasensya, katumpakan, at emosyonal na neutralidad. Ang ganitong uri ng kadakilaan ay hindi kapanapanabik sa mga kaswal na manonood. Hindi ito nararamdamang kabayanihan sa parehong paraan. Ngunit para sa mga tagapagsanay, ito ay nakakatakot dahil hindi ito nabibitak sa ilalim ng stress. Alam ni Roach na ang kaguluhan ay lumilikha ng mga highlight. Ngunit ang kontrol ay lumilikha ng mahabang buhay. Ang kaguluhan ni Pacquiao ay may layunin at napakatalino. Binago nito ang kahulugan kung ano ang maaring maging hitsura ng agresyon. Ngunit hinihingi rin nito ang patuloy na enerhiya, patuloy na paggalaw, patuloy na pagiging. Sa paglipas ng panahon, ang demand na iyon ay may kapalit. Nasaksihan ni Roach ang maraming eksplosibong mandirigma na sumunog ng maliwanag at mabilis na kumukupas. Mas matagal na hinamon ni Pacquiao ang kapalaran na iyon kaysa sa halos sinuman. Ngunit ang paghamon dito ay hindi nangangahulugan ng ganap na pagtakas dito. Ang mandirigmang mas mahusay na pinangalanan ni Roach ay hindi kailangang humamon sa pisika. Nagtrabaho siya sa loob nila. Mahalaga ang pagkakaibang iyon sa mga tagapagsanay. Dahil bumubuo sila ng mga karera, hindi mga sandali. Nag-iisip sila sa mga tuntunin ng pagpapanatili, hindi lamang pangingibabaw. Tinatanong nila kung aling mga kasanayan ang nakakayanan ng pagkapagod, pagtanda, pinsala, at pag-aangko. Kahanga-hanga ang pag-angkop ni Pacquiao sa paglipas ng panahon. Nagdagdag siya ng pasensya. Pinuno niya ang tempo. Natuto siyang manalo sa mga round sa halip na mga sandali ng pagkapanabi. Ngunit, ang mga pag-angkop na iyon ay pinatong-patong sa isang estilo na nagsimula bilang kaguluhan. Ang isa pang mandirigma ay nagsimula sa estruktura. Mas tumatanda ang estruktura. Iyan ang hindi komportableng katotohanan na kinikilala ni Roach. Hindi niya binabawasan ang mga nagawa ni Pacquiao. Inilalarawan niya ang mga ito sa konteksto sa loob ng balangkas na ginagamit ng mga tagapagsanay ng pribado sa lahat ng oras. Nagtatanong ang balangkas, sino ang nangangailangan na mas kaunting mga variable upang magtagumpay? Kailangan ni Pacquiao ng momentum. Ang kapwa niya tao ay nangangailangan ang pagkakataon, at ang pagkakataon ay laging umiiral sa boxing. Kaya naman hinahangaan ng mga tagapagsanay ang kontrol. Hindi kailangan ng kontrol ang laban para makaramdam ng isang tiyak na paraan. Nagpapataw ito ng kalmado kahit na tinututulan ito ng kapaligiran. Ginagawa nitong pamilyar ang kawalan ng katiyakan. Pinapayagan nito ang mga boksingero na makatipid ng enerhiya, pamahalaan ang pinsala, at pahabain ang kanilang mga karera ng hindi isinasakripisyo ang bisa. Naunawaan ni Roach na ang talino ni Pacquiao ay may kaakibat na emosyonal na kapalit. Mas marami ang ibinigay ni Pacquiao sa bawat laban. Ibinuhos niya ang enerhiya sa mga palitan ng usapan, sa mga rally, sa mga sandaling nagpainit. Sa mga arena, mas kaunti ang ibinigay ng kabilang boksingero. Hindi dahil sa tako, dahil sa kahusayan. Ang kahusayan ay hindi romantiko, ngunit ito ay nakapanlulumo. Ang katapatan ni Roach kay Pacquiao ay hindi kailanman nangailangan ng pagtanggi sa katotohanan ito. Nangailangan ito ng pagkilala sa kadakilaan ni Pacquiao sa loob ng sarili nitong kategorya. Pacquiao ay transformative. Binago niya kung paano ang hitsura, pakiramdam, at kung paano ibinebenta ang boxing. Pinasigla niya ang paniniwala sa imposibilidad. Pinahusay ng isa pang mandirigma ang posibilidad. Kaya naman ang mga salita ni Roach ay parang katapusan para sa mga tagahanga. Mas gusto ng mga tagahanga ang isang kadakilaan. Isang bayani. Isang tugatog. Isang hindi mapag-alinlangan ng hiyerarkiya. Ang mga tagapagsanay ay nabubuhay sa isang mas komplikadong realidad. Alam nila na may iba ang %30. Ibang uri ng pinakamahusay. Pinakamahusay sa pagbabago ng esport. Pinakamahusay sa pagsira ng mga kalaban. Pinakamahusay sa pangmatagalan. Pinili ni Roach ang huli. At ang pagpiling iyon ay masakit. Dahil hindi nito binubura ang alamat ni Pacquiao, ngunit binabago nito ito. Sinasabi nito na si Pacquiao ay hindi mahusay dahil siya ay walang kapintasan. Siya ay mahusay dahil itinula niya ang isang pabago-bagong estilo sa pinakamalayong limitasyon nito. Ang isa pang mandirigma ay mahusay
dahil hindi niya kailanman kailangan ng pabago-bagong pananaw. Iyan ang uri ng kadakilaan na kinikilala ng mga tagapagsanay sa huli, kapag tapos na ang mga karera at kumupas na ang ingay. Ito ang kadakilaan na mukhang halata lamang sa pagbabalik. Tanaw. Ang katapatan ni Roach ay pinipilit ang mga tagahanga na harapin ang isang bagay na kanilang nilalabanan, na ang pamana ni Pacquiao ay hindi kailangang maging absolute para maging monumento. Ang pagkilala sa kahusayan ng ibang tao sa ilang dimensyon ay hindi nagpapahina sa nakamit ni Pacquiao. Pinapalakas nito ito sa pamamagitan ng pag-ugnay nito sa realidad. Si Pacquiao ay pambihira sa loob ng isang partikular na balangkas ng agresyon, bilis at kagustuhan. Mas mahusay niyang pinagkadalubhasaan ang balangkas na iyon kaysa sa kahit sino. Ngunit ang isa pang mandirigma ay nagtagumpay sa isang mas malawak na balangkas, isa na kinabibilangan ng mga kalakasan ni Pacquiao, nang hindi umaasa sa mga ito. Iyan ang paghahambing na ginawa ni Roach. Hindi emotional. Hindi personal, technical, at ang mga technical na katotohanan ay kadalasang pinakamahirap tanggapin dahil hindi nito pinupuri ang pagmamahal ng sinuman. Hindi nito ginagantimpalaan ang katapatan ng ginhawa. Hinihingi nito ang kapanahunan mula sa mga manonood. Ito ang dahilan kung bakit nakakalungkot ang sandali. Hindi dahil nababawasan si Pacquiao, kundi dahil hinihiling sa mga tagahanga na bitawan ang ideya na ang katapatan ay nangangahulugan ng paggigiit na siya ang pinakamahusay sa lahat ng bagay. Ipinapakita ni Roach na ang tunay na katapatan ay maaring umiral ng may mga limitasyon. At sa boxing, kung saan ang mga alamat ay kadalasang nabubuhay ng mas matagal kaysa sa katapatan, ang ganitong uri ng katapatan ay parang radikal. Bakit mas lumalakas ang pamana ni Pacquiao nang walang mga absolute? At paano tahimik na mapapawi ng mito ang paggalang hindi gumuguho ang mga alama kapag dapat silang pinagkukumpara? Gumuguho sila kapag sila ay nagyelo. Iyan ang nakakadismayang katotohanang inilalabas ng mga salita ni Freddie Roach, at kung bakit ang pamana ni Manny Pacquiao ay mas ligtas na ngayon kaysa noong ang katapatan ay humihingi. Ang katahimikan. Sa loob na maraming taon, umiral si Pacquiao sa loob ng isang hindi matitinag na mito. Isang salaysay na napakalakas kaya ampersand #30. Ang anumang pagtatangka na konteksto ito ay parang pagtataksil. Hindi lang siya mahusay, hindi siya mahahawakan. Hindi lang makasaysayan, wala siyang kapantay. Ang ganitong uri ng paggalang ay parang magalang. Ngunit hindi. Ginagawa nitong isang monumento ang isang mandirigma sa halip na isang tagumpay ng tao. Pinipigilan nito ang mga tao na maunawaan paano ang kadakilaan ay nabuo. At pinapalitan ito ng paggigiit na ang kadakilaan ay umiiral lamang. Ang katapatan ni Roach ay pumuputol sa balat na iyon. At sa loob nito, si Pacquiao ay nagiging mas malinaw, hindi mas mali. Ang karera ni Pacquiao ay hindi maganda dahil ito ay perpekto. Ito ay mahusay dahil ito ay pabago-bago at nakaligtas pa rin. Dahil sumubok ito ng mga panganib na dapat sana ay nabigo at hindi. Dahil itinulak nito ang isang estilo na binuo sa bilis, agresyon, at kaguluhan. Nang higit pa sa inaakala ng sinuman. Ang ganitong uri ng kadakilaan ay hindi kailangang maging universal. Kailangan itong maging totoo. Ang paggawa ng mito ay kadalasang nakakasira sa mga pamana sa pamamagitan ng paghingi ng imposibilidad. Kapag ang isang mandirigma ay itinuturing na walang kapintasan, ang bawat sandali ng tao ay nagiging bala. Ang mga pagkatalo ay nagiging mga iskandalo. Ang mga adaptasyon ay nagiging paghina. Ang mahabang buhay ay nagiging katigasan ng ulo. Tiniis ni Pacquiao ang lahat ng iyon dahil ang mito sa paligid niya ay masyadong matigas. Ang pahayag ni Roach ay nagpapaluwag sa katigasan na iyon. Pinapayagan nito si Pacquiao na umiral bilang isang bagay na mas tapa. Isang mandirigma na may tiyak at pambihirang mga lakas na lubos na pinagkadalubhasaan ang mga ito kaya ampersand #30. Hinubog nila ang imahinasyon ng boxing. Hindi ito nababawasan sa pamamagitan ng pagkilala na ang isa pang mandirigma ay mas komportableng gumana sa mas maraming dimensyon. Sa katunayan, ginagawa nitong mas kahanga-hanga ang tagumpay ni Pacquiao dahil ipinapakita nito kung ano ang kanyang nalampasan. Binabago ng katapatan ni Roach ang karera ni Pacquiao bilang isang tagumpay ng pag-optimize sa halip na pagiging makapangyarihan. Hindi nanalo si Pacquiao dahil siya ay perpekto. Nanalo siya dahil na maximize niya ang isang mapanganib at masinsinang estilo laban sa lalong komplikadong oposisyon. Nangangailangan iyon ng katalinuhan, disiplina, adaptasyon. Nangangailangan din ito ng pagtanggap sa limitasyon. Tinanggap ni Pacquiao na ang kanyang estilo ay nangangailangan ng pagsisikap bawat segundo. Tinanggap niya na ang kanyang margin para
Sa pagkakamali ay mas mali. Tinanggap niya na ang kanyang mga tagumpay ay magdudulo sa kanya ng mas malaking pinsala sa pisikal at emosyonal na aspeto. At pinili pa rin niya ang landas na iyon. Ang pagpiling iyon ay nararapat sa paggalang, hindi proteksyon. Ang paggawa. Ang mito ay ninanakaw ang respetong iyon sa mga mandirigma sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang kanilang tagumpay ay walang kahirap-hirap o hindi maiiwasan. Ibinabalik ni Roach ang kahirapan sa kwento ni Pacquiao. Ipinapaalala niya sa mga tao na ang kadakilaan ni Pacquiao ay nakamit, hindi ipinagkaloob ng ilang abstraktong ampersand quote, pinakamahusay. Kailanman ampersand quote, na label. Madalas iniisip ng mga tagahanga na ang pagtatanggol sa isang alamat ay nangangahulugan ng pagpapalabis sa kanila. Ipinapakita ni Roach na ang pagtatanggol sa isang alamat ay maaring mga hulugan ng pag-unawa sa mga ito ng eksakto kapag hinayaan mong maging tiyak si Pacquiao sa halip na maging absolute. Ang kanyang mga nagawa ay titigil sa pakikipagkumpetensya sa iba at magsisimulang manindigan sa sarili nilang mga termino. Titigil ka sa pagtatanong kung mas magaling ba siya kaysa sa lahat ng bagay at magsisimulang pahalagahan ang kanyang nagawa ng mas mahusay kaysa sa iba. Bilisan. Ang mga pagkakahati-hati. Presyon na muling nagbigay kahulugan sa agresyon. Isang karerang nagdugtong sa mga panahon nang hindi nawawala ang kaugnayan. Ang mga katotohanang iyon ay hindi humihina kapag ang paghahambing ay pumapasok sa usapan. Nagiging mas malinaw ang mga ito. Ang trahedyang inilalantad ni Roach ay hindi na si Pacquiao ang pinakamahusay sa lahat ng posibleng dimensyon. Ito ay ang mga tagahanga ay tinuruan na maniwala na kailangan niyang maging. Ang paniniwalang iyon ay lumikha ng kahinaan sa paligid ng kanyang pamana. Anumang tapat na paghahambing ay parang isang pag-atek. Anumang nuance ay parang pagguho. Inaalis ni Roach ang kahinaang iyon. Ipinapakita niya na hindi kailangan ni Pacquiao ng insulasyon. Ang kanyang karera ay sapat na malakas upang umiral kasama ng iba pang mga anyo ng kadakilaan nang hindi nawawala ang kahulugan. Ito ang dahilan kung bakit madalas na huling nagsasalita ang mga tagapagsanay. Hindi nila kailangan ng mga absolute upang humanga sa kahusayan. Comfortable sila sa hierarchy, konteksto, at mga trade-off. Alam nila na ang iba ampersand #30 T ibang kadakilaan ay lumulutas ng iba ampersand #30 T ibang problema. Nalutas ni Pacquiao ang mga problemang hindi kailanman pinangahasang harapin ng karamihan sa mga mandirigma. Ang isa pang mandirigma ay mas tuloy-tuloy na lumutas ng mas maraming problema. Maaring umiral ang parehong katotohanan. Ang katapatan ni Roach ay naging ganap na pangangasiwa. Tumigil siya sa pagbabantay sa isang mito at sinimulang bantayan ang pag-unawa. Ang pagbabagong iyon ay masakit lamang dahil ang kultura ng boxing ay inihahalin tulad ang katapatan sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi respeto. Ang katahimikan ay nagpapahintulot sa mga mito na tumigas. Hanggang sa mabasag ang mga ito, ang katapatan ay nagpapahintulot sa mga pamana na huminga. Ang pamana ni Pacquiao ay mas madaling huminga ngayon. Hindi na nito kailangang ipagtanggol ang sarili laban sa bawat paghahambing. Hindi na nito kailangang maging lahat para manatiling isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga salita ni Roach ay hindi nagtapos sa kadakilaan ni Pacquiao. Tinapos nito ang pressure para kay Pacquiao na maging higit pa sa kailangan niya. At kaya mahalaga ang sandaling ito dahil ipinapakita nito kung paano nagbabago ang katapatan kapag natapos ang mga karera. Hindi na ito tungkol sa proteksyon at nagsisimula ng maging tungkol sa preserbasyon, pagpapanatili ng katotohanan, konteksto, at pagpapahalaga sa halip na ilusyon. Ang trahedya ng katapatan ay hindi ang tapat na pagsasalita ni Roach, kundi ang pag-aaral pa rin ng mga tagahanga ng boxing kung paano makinig sa katapatan nang hindi nakakaramdam ng pagkalugi. Walang nawawala kay Pacquiao dito. Nakakakuha siya ng kalinawan. At ang kalinawan ng nagpapahintulot sa isang pamana na magtagal ng walang patuloy na depensa, kahit na matagal nang gumuho ang mito dahil sa sarili nitong bigat. Bakit ang katapatan ni Roach ang huling akto ng katapatan? At paano mas pinoprotektahan ng katotohanan ng isang pamana kaysa sa katahimikan? Sa katapusan ng bawat magandang samahan sa boxing, may kailangang magbago. Tinatanggal ang mga guwantes. Natatapos ang mga nakagawian. Ang pinagsasaluhang kinabukasan ay nalalanta sa alaala. Ang natitira ay ang interpretasyon. Freddie Roach, ang interpretasyon ay naging responsibilidad. At ang responsibilidad sa yugtong ito ay nangangahulugan ng pagsasabi ng isang bagay na mas gugustuhin ng marami na huwag niyang gawin. Nang sabihin ni Roach na ang isang tao ay mas mahusay kaysa sa Manny Pacquiao, hindi niya isinasara ang isang kabanata ng kanilang
Relasyon. Kinukumpleto niya ito. Ito ang bahaging hindi naunawaan ng karamihan sa mga tagahanga. Ang katapatan ay hindi natatapos kapag natapos na ang away. Nagbabago ito ng higis. Sa isang karera, ang katapatan ay parang paniniwala, proteksyon, at kung minsan ay katahimikan. Pagkatapos ng isang karera, ang katapatan ay parang katumpakan pinili ni Roach. Ang katumpakan. At ang katumpakan ay hindi comfortable dahil hindi nito pinupuri ang mga emosyon. Hindi nito pinapanatili ang pantasya. Hindi nito pinapanatiling nakapirmi ang mga alamat sa pinakakombenyenteng bersyon ng kanilang mga sarili. Ngunit may ginagawa itong mas mahalaga. Pinapanatili nito ang kahulugan. Naunawaan ni Roach na ang pamana ni Pacquiao ay hindi na kailangang ipagtanggol. Kinailangan nito paglalagay sa loob, ang kasaysayan, paglalagay sa loob ng konteksto, paglalagay kasama ng iba pang anyo ng kadakilaan ng walang takot sa pagguho. Ang paglalagay na iyon ay hindi pagtataksil. Ito ay pangangasiwa. Napagkakamalan ng boxing ang debosyon sa pagtanggi. Naniniwala ito na upang parangalan ng isang alamat, dapat mong igiit na sila ang pinakamahusay sa lahat ng bagay, palagi. Ang paggigiit na iyon ay lumilikha ng mga malutong na pamana, mga nababasag kapag inihahambing. Tumanggi si Roach na hayaang maging malutong ang pamana ni Pacquiao sa pamamagitan ng pagkilala na ang ibang mandirigma ay mas mahusay. Sa mas malawak at mas estruktural na kahulugan, gumawa si Roach ng isang bagay na lubos. Na magalang, hinayaan niyang maging tiyak si Pacquiao sa halip na gana. Ang tiyak na kadakilaan ay nananatili. Ang ganap na kadakilaan ay nag-aanyaya ng pagbagsa. Hindi. Kailangang protektahan ang karera ni Pacquiao mula sa paghahambing dahil hindi ito kailanman binuo upang maiwasan ito. Inanyayahan niya ang paghahambing sa pamamagitan. Ang pangangahas na gawin ang mga bagay na hindi susubukan ng iba. Dumaan siya sa mga dibisyon, panahon, estilo, at inaasahan na dapat sana ay nagwakas sa kanya. Ang katapangan na iyon ay nababawasan kapag iginiit ng mga tagahanga na dapat din siyang maging perpekto. Naunawaan ni Roach na ang pagigiit na si Pacquiao ang pinakamahusay sa lahat ng bagay ay talagang nagpapahina sa kung ano ang nagpapatangi sa kanya. Inililipat nito ang atensyon palayo sa tunay na kababalaghan, kung gaano kalayo itinulak ni Pacquiao ang isang bago at magastos na estilo, at tungo sa isang maling pamantayan ng unibersalidad. Ang katapatan ni Roach ay nagpapanumbalik ng proporsyon. Sinasabi nito, ito ay kadakilaan na may mga gilid, limitasyon, at pambihirang tagumpay sa loob nila. Iyan ay isang mas matibay na pamana kaysa sa mito. Ang trahedyang nararamdaman ng mga tagahanga ay nagmumula sa maling pagpapakahulugan sa katapatan. Sa tingin nila, ang katapatan ay nangangailangan ng walang hanggang depensa. Ipinakita ni Roach na ang katapatan, sa pinakamataas na antas nito, ay nangangailangan ng tiwala na ang gawain ay nagsasalita para sa sarili nito. Sapat ang tiwala ni Roach sa trabaho ni Pacquiao upang itigil ang pagpapalabis nito. Iyan ang huling regalo sa pamamagitan ng pagpapangalan sa ibang tao bilang mas mahusay sa pangkalahatan. Inalis ni Roach ang presyon mula kay Pacquiao na kumatawan sa bawat posibleng bersyon ng kahusayan. Pinalaya niya ang kanyang pamana mula sa mga imposibleng inaasahan at hinayaan itong tumayo ng may pagmamalaki kung ano talaga ito. Isa sa mga pinakamapangahas at transformatibong karera na nakita ng boxing. Walang inalis si Roach. Binigyan niya ng puwang si Pacquiao. Lugar upang hangaan ng hindi pinagtatalunan ng walang katapusang. Lugar upang ipagdiwang ng hindi ginagawang sandata sa mga debate. Lugar upang umiral kasama ang iba pang mga anyo ng kadakilaan. Nang hindi binabawasan ng mga ito. Ganoon nakaligtas ang mga pamana sa paglipas ng panahon. Mas ligtas sana ang pakiramdam ng katahimikan. Mapapanatili sana ng kaginhawahan ang katahimikan. Ang katahimikan ay sana ang percent #39. Why nakapagpasaya sa mga tagahanga sa maikling panahon. Ngunit ang katahimikan ay magdudulot ng kapahamakan kay Pacquiao. Mapapanatili nitong nakakulong ang kanyang pamana sa loob ng mito. Mahina sa bawat bagong paghahambing, bawat bagong argumento, bawat bagong pagtatangka na sirain ang mga absolutong prinsipyo. Pinili ni Roach ang mas mahirap na landas. Sinabi niya, katotohanan, hindi bilang isang kritiko, kundi bilang isang taong lubos na nakakakilala kay Pacquiao. Walang isang taong nakakaintindi sa kanyang mga kalakasan, sa kanyang mga limitasyon, at sa halaga ng pagpapanggap ng mga limitasyon. Ang pagpiling iyon ay nakakalungkot lamang dahil hindi natutunan ng kultura ng boxing na paghiwalayin ang katapatan mula sa pinsala. Sa katotohanan, ito ang pinakatapat na kilos na magagawa ni Roach.
Hindi niya pinabayaan si Pacquiao. Tinapos niya ang kwento ng responsible. Hindi. Na kailangan ni Pacquiao ng proteksyon. Apos na ang kanyang karera, dokumentado na, hindi. May kakaila. Ang kailangan nito ngayon ay kalinawan. Kalinawan na nagpapahintulot sa mga susunod na henerasyon na pahalagahan ang dahilan kung bakit siya pambihira nang hindi siya pinipili sa mga imposibleng paghahambing. Ibinigay ni Roach ang kalinawang iyon. At ang kalinawan sa isang esport na nalulong sa pagmamalabis ay palaging parang pagkatalo sa una. Ngunit hindi. Ito ay ginhawa. Kaginhawahan mula sa mito. Kaginhawahan mula sa depensa. Kaginhawahan mula sa marupok na ideya na ang pag-ibig ay kailangang magsinungaling upang mabuhay. Ang trahedya ng katapatan ay hindi dahil sinabi ni Roach na mas magaling ang iba. Ito ay ang pag-aaral pa rin ng mga tagahanga ng boxing na ang katapatan ay hindi nangangahulugang pagpapangga. Nangangahulugan ito ng wastong pag-alala. At dahil naalala ni Roach si Pacquiao ng tumpak, napakatalino, mapangahas, hindi perpekto. Makasaysayan, ang lugar ni Pacquiao sa kasaysayan ng boxing ay nagiging mas ligtas, hindi mas kaunti. Hindi ito ang katapusan ng katapatan. Ito ay katapatan na sa wakas ay lumaki na.